Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin tong issue nung pinataob daw sa loob ng bus ng Victory Liner. No? Una sa lahat, condolence po sa pamilya ng mga nawalan. Yan. Actually, una ko siyang nakita. Di ba, habang nagkaklase ako kanina. Una ko siyang nakita sa kanya kay Jake Magnus TV. Ayan. So basically dito, so ito guys, actually, hindi siya pre-recorded. Ito po ay isang live niya. I think, 7 hours ago. Sabi niya rito, Senator Tulfo, dapat mo itong mapanood, dalawang mag-asawa na magpapatulfo, itinumba sa bus. Di ba? Nakita niyo yung word na, yung root word ng itinumba, tumba. It's very much related sa pagpapapatay. No? Yan, no? Living partner na binoga sa loob ng bus na Baisia, magpapatulfo sana. So, it's a question mark. So sabi nga dito ni Jake Magnus TV, ito daw ang source niya, ang Abante Tonight, no? Dito, actually si Abante lang ang kakaibaang laman pagdating sa storya nito kasi tiningnan ko din yung write-up ni ABS-CBN, ni GMA, at saka ni Inquirer. Almost the same po ang kanilang laman pero wala pong nabanggit dito na itong mag-live-in partner magpapatulfo. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi dito ni Abante na yung mag-live-in partner daw magpapatulfo sana. So kung babasahin nga natin dito, yan bago patayin habang nasa loob ng Victory Line bus sa Nueva Ecija, planong umanong mag-live-in partner daw dumalog sa programa ni Senador Raffy Tulfo tungkol sa away lupa. Dito ang sinasabi ni Abante, pupunta kay Tulfo dahil daw sa away lupa. Pero dito sa write-up, iba rin yung sinasabi. Okay. Yan, sinabi lang nung kausap sa interview na businesswoman at businessman po yung lalaki, parehong negosyante. Okay? Wala silang alam na may kalaban, may kaaway, pero itong babae meron daw lupain, may bukid, may paupahan. So ayan, galing lang din daw to ng Canada. So madalas lang daw ito nagta-travel. Kasi nga matanda na, she's 60 years old. Pero may nabanggit din kasi dito, no? Bago mangyari yan, 4 na araw kaming hindi nag-uusap ng ate ko. Kaya nagtataka ako, yung 4 na araw na yon, wala siyang tawag or text, dagdag. May bukid at paupahan yung babaeng biktima, sabi ni alias Joanne, samantalang may bakery daw yung lalaki. Hinabi rin wala siyang kilalang posibleng kaaway ng mag-live-in partner, hindi rin niya mamukaan ang suspect sa dashcam. Wala silang posibleng kaaway. So bakit dito kay Abante ang sinasabi meron daw away lupa? Sino kaaway sa lupa? Yun yung tanong. Pero meron kasi ako nahagip dito. Wait lang ha. Dito naman sa sinasabi ni Bandera, parang tutol doon sa relasyon ng mga biktima yung anak ng biktimang babae. So basically yung anak ng babae, hindi sila pabor doon sa relasyon ng kanilang ina. Yun yung isang anggulo. Okay? Pangalawa, yung kinasuhan ng biktimang babae, yung kanyang anak ng karnaping at robbery. So, parang lumalabas dito, 3 ang tinitingnan nilang possible na reason kung bakit pinapatay.
One, yung sinasabi ni Abante na kesyo may away lupa daw. Two, tutol daw yung anak sa relasyon nila. And then kinasuhan ng babae yung sarili niyang anak ng kidnapping and robbery. That's weird. Well, nangyayari naman, pero yeah. It's very unusual na magkaso ang ina sa kanyang anak. So, ayun nga, based kay Janus, kaya ito yung sinasabi niya. Dapat mapanood. Ang tanong naman, ano naman magagawa ni Raffy Tulfo dyan? Papaimbestigahan niya, ganyan. Eh, ang mga pulis na nga, I mean, they're already acting on it, diba? They're already working on it. So, I don't think nakakailanganin pa nila si Idol dyan. Total, trabaho naman ni mamang pulis. Okay? Yung mag-imbestiga dyan. Ngayon, maraming valid points din na ni-raise dito si Kayo. Yan Kayo, hindi kita dinidebunk ha. Lalo na ngayon, bagong gupit ka, hanip ang tabas na hindi nga kita nakilala dyan eh. So maraming tinitingnan na angulo rito sila Kaayo. Pakinggan. Insidente ng Target talaga no? Maril ng dalawang sospek sa dalawang pasaherong nakaupo sa harap. Itong viral sa social media ang kuha ng dashcam na ito mula sa Victory Liner bus na bumabiyahe patungong Maynila dakong alas 12:50 na galing sa likod, no? tanghali netong Miyerkules, November 15. Kitang-kita kasi ang insidente ng pamamaril ng dalawang sospek sa dalawang pasaherong nakaupo sa harap Tapos binalikan pa na isa bahagi ng bus. Matapos ang nangyaring krimen, sa pilitang pinubuksan ng dalawang sospek sa driver ang pintuan ng bus at dali-daling bumaba at tumakas. Batay sa investigasyon ng pulisya, patungo ang bus sa may 3 shots each sa ulo lahat. Yung isa parang paganto pababa, no? You know what? I can only imagine the trauma nung pasahero dyan. Grabe. Diba? Grabe talaga. Kaya tingnan mo, pag nagkakaroon ng investigasyon, laging inaalam, may nakaaway ba? Ano kaya ang punot dulo nito? Diba? Saan attributed ang pagpapapatay dito? So, gaya nga na sinabi ko initially, meron na tayong may tatlong anggulong tinitingnan, ang polis. Isa, ayon nga kay Abante Tonight, away lupa daw. Then the other one is tutol yung pamilya, yung mga anak doon sa kanilang relasyon. And pangatlo is kinasuhan di umano nung ina yung kanyang anak ng kidnapping at saka robbery. O, diba? Isipin ko, walang kagatul-gatul nga, no? Una-una, hindi nila alam din yung background nung papatay nila, right? I doubt it. Sino kaya Kayo. yun, no? Hindi nila alam. For sure yan, napag-aralan na yan eh. Napag-aralan na yung mga galawan yan. Maynila, krimen, sa pilitang pinubuksan ng dalawang sospek sa driver ang pintuan ng bus at dali-daling bumaba at tumakas. Pero alam niyo guys, sa isang banda, thankful na rin ako dito lang sa part na to. Na wala na silang dinamay na iba. Pwede kasi nilang patayin itong driver, pwede nilang patayin yung ibang pasahero. Pero talagang trinabaho lang nila yung dapat itrabaho. Sabi dito ni Shirley from Isabela, yung biktima papatulfo daw yata sa away lupa. Ayan. Kasi yun nga yung sinabi nito ni Abante. Pero during the interview doon sa kaanak ng mga namatay, wala daw ganun. Wala daw ganun. Walang nabanggit na ganun na may away lupa, magpapatulfo, kaya lang sila aalis. 'Di ba? Balik Batay tayo. sa investigasyon ng pulisya, patungo ang bus sa Maynila at binabaybay ang kahabaang bahagi ng kabundukan ng Barangay Minuli sa Karanglan, Nueva Ecija nang isagawa ang naturang insidente. Kinilala
ng pulisya ang biktima na si Arman Abautista at si Gloria Abiliano Mendoza, 60 taong gulang, residente ng Kawayan City, Isabela, Ay, malinaw na. na nagtamo ng 4 na tama ng bala ng baril sa Apat. ulo at leeg. O, sabi ko sa'yo, meron sa leg eh. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para sa agarang ikadarakip ng hindi pa nakikilalang dalawa. Wala pang mas, oh. Kitang-kita sa ano? Kitang-kita sa CCTV. Ayan, oh. Dalawang sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dani mo na, Rahu Mahataw. Alam mo, dahil dito sa incident na to, dapat ang susunod na mangyari, lalo na yung mga provincial buses na bumabiyahe ng malayo. The next thing na dapat gawin natin, maglagay ka ng dashcam sa gitna, tapos dashcam ulit doon sa may, sa may malapit sa pinto. Para nakikita yung, yung mga bababa. Diba? Sana, makita to ng DOTR, LTFRB, ng MMDA. No, magkaroon sila ng ganyang klaseng memorandum na nila. Magpa-install sila ng dashcam sa loob ng mga bus. 'Di ba? Actually, nung nagpunta ako ng Davao, matagal na kasi ako hindi nagta-taxi eh. Simulan nakabalik ako dito, mas madalas, 90% of the time ako po ay tawag dito, ako po ay sumasakay ng Grab lang. Kahit mahal siya. Basta Grab ang tinitake ko. Worst case scenario lang ang taxi sa akin. Na parang, okay, marami naman nagdadaanan na taxi, tapos malapit lang ako, yan, ka-taxi ako. Pero pagka medyo malayo ng konti, puro Grab. It doesn't matter kung ano. Kasi para sa akin, sa Grab, more on the safety side ako eh. Anyway, yun nga, nung nagpunta kami ng Davao, hindi ko sure kung ordinansa nila yon or what, pero lahat po ng taxi na nasakyan namin doon may dashcam sa loob ng taxi. Yan, hindi ka makakabiyahe sa loob ng Davao City nang walang dashcam sa loob. So, ganun sila ganun sila ka-mitikuloso doon. Lalo-lalo na when it comes to safety at saka security ng tao. Yan. Balik tayo kay Kayo. Pinraject ika nga, surveillance all the works. Yeah. Pinagplanuhan yan. Kasi wala namang hold up na nangyari, no? Wala. Grabe namang pataob yan, Sir Kayo. Away lupa daw. Grabe yan. So, hindi natin alam kung saan yung source, saan nanggaling yung source nito ni Abante at saka ni Bandera. No, hindi natin sure kung saan nanggagaling yung kanilang mga sinasabi dito. Kasi itong si ABS at saka si GMA, consistent naman sila based dun sa naging interview. Pero iba yung sinasabi ni Abante at saka nito ni Bandera. May video ako nito as in kitang-kita pag baril. Mahuli kaya ayan kriminal? Well, kahit mahuli nila yan is lumalabas trabaho lang yan. Ano na pala nangyari dun kay Johnny Walker? Titignan nga rin natin. Alam ko si Johnny Walker parang diba? Iisip na live-in partners na pinatay sa bus nag-commute kahit may kotse. Ito yung gusto ko sa kung paano hinahandle nila Kaayo at saka ng mga viewers niya yung mga ganitong klaseng issue. No? Parang sila yung approach nila is more like a general to specific Yung pinaka-vague sa pinaka
punto. Kumbaga. So dito, napaisip sila na, okay, bakit ka nga ba magsasakyan? Bakit ka nga ba magko-compute kung magsasakyan? Ilan sa mga anggulo na inisip na, I don't know guys if you're going to agree with me or meron kayo naisip na ibang anggulo, syempre type niyo na yan dyan sa comment section. More often than not, itong mag-live-in partner na to, nakakatanggap na to ng mga threats. Hindi lang nagsasabi. Pwede rin nating isipin na yung in-interview is maling tao. Naiisip din nila kaayo na, dito sa live na to, may mga nakaisip na, tsaka sa comment section na binasa ni Kayo, there's a possibility na merong involvement ang kamag-anak. 'Di ba? May involvement yung mga kamag-anak. Kasi nga, sabi rin dito, may sasakyan pero hindi ginamit, pinili mag-commute, may mga telepono, iniwan lahat ng telepono. Wala daw dalang telepono itong mga victims, no? So, there's a big probability na meron ngang mga threats sa buhay nila. Ang tanong, bakit hindi nila inalarm yung mga authorities? Hindi sila nag-file ng kahit anong report na itong mga taong to or what. Pwede rin paniwalaan natin yung part o maisip natin, okay, pwedeng mag-play sa part yung sinasabi nga dito kay Abante na pwedeng may kinalaman sa ikinaso daw ng biktimang babae yung kanyang anak ng karnaping. Kinasuhan ng biktima. Possible ba na sarili niyang mga anak ang nagpatrabaho sa kanya? Sabi dito, kinasuhan ng biktimang babae yung kanyang anak ng karnaping at robbery. Sinasabi rin dito, tutol yung relasyon. Doon sa relasyon ng mga biktima yung anak, biktimang babae. So itong anak bang to at saka itong anak na to ay isa o magkaibang anak yan? Diba? Tingin nyo guys. Possible ba ito at ito ay isang tao o magkaibang tao? Tapos wala rin naman nasabi ditong lupa. Ito pa nga, sabi dito, ayon kay Chief Police ng Nueva Ecija na si Police Major Ray Agliam, isa sa mga posibleng anggulo na tinitingnan nila ay yung di pagkakaunawaan sa mga pamilya ng biktima. Hindi man lang nila na-mention yung about sa lupa. Kahit dito. Kung pupunta tayo dito kay GMA. May pagbabanta daw. May theory kami na ito ay Plan B na assassination sa dalawa. Parang Plan B na nila ito. Kasi merong sasakyan yung biktima eh. Ang pinagtataka namin, bakit sila nag-commute at papaano nasundan. Sabi nga nila kaayo, pwedeng merong insider yung or hindi pwedeng insider. Pwedeng tagaloob lang o kapamilya nila ang nagpatoda sa kanila. Diba? Yan ang aalamin namin. Magba-backtracking po kami. Yan, syempre. Backtracking talagang gagawin ninyo. Yung mag-live-in partner daw ay may sari-sariling mga negosyo. Yung babae po is medyo maluwang ang saka dyan sa Kawayan at dati siyang may palay buying station. May mga paupahan rin po. Yung lalaki may negosyo related sa bakery. Sabi ni Agliam na isinagawa ng pulisya ang kanilang hot pursuit operation itong Miyerkules laban sa mga suspect na nagtago umano sa kabundukan. Di man NPA yan ha. Ang mga suspect ay bumaba ng bus, then tumawid sa ilog, then umakyat sa bundok.
May mga eyewitness tayo na umakyat sa bundok ang dalawang suspect. Sa ulat ng saksi nitong Miyerkules, mapapanood ang viral video ng malapitang pamamaril ng suspect. Pwedeng pwedeng NPA. So pwedeng pumasok yung angulo ng NPA. Kung itong babae hindi nagbabayad din ng revolutionary tax, di ba? Actually, naririnig ko lang yung about sa revolutionary tax. Gaya nga ng nakwento ko na maraming beses na yung boyfriend nga ng ate ko, hindi sila makatanggi sa mga NPA dyan sa Zamboanga, Sibugay. Meron din silang fish pond, guys. Ang laman ng fish pond nila is shrimps, no? Loko ng tawag nila if I'm not mistaken. Pag birthday ng mga matataas na tao sa NPA, bababa sa kanila tapos manghihingi. Guys, hindi lang, ang pinag-usapan natin dito, hindi kilo-kilo lang ha. As in more than a kilo. Enough to provide for almost everyone na nandun sa bundok. So para na lang sa katahimikan nila, they've been doing that. They're giving out those whatever they ask of those sa mga farmers na nandun. Ngayon, pwede rin nating maisip yon na baka mga NPA ito na hindi sila pinagbigyan nitong negosyanteng babae. So, in retaliation, yan yung mangyayari. Diba? Deads kayo. I don't know guys kung mag-agree kayo dun sa part na yon na pwedeng member ng CPP, NDF ang tumira dyan sa mag-asawa. Kung sinasabing ang merong maluwag na sakahan, no, sa probinsya, sa Kawayan, Isabela. But anyway, kahit pagdugtong-dugtongin natin to tatlong news, pwedeng paniwalaan mo yung tatlo, pero questionable yung sinasabi ni Abante. Para sa akin. Kasi kung compare mo yung sinasabi rito, we're just talking about one particular story. Yung sinasabi ng tatlong media outlet, almost the same. Hindi ko sinasabing sobrang same. Almost. So, I don't know. Questionable yung yung para sa akin yung sinulat ni Abante. Kasi again, hindi consistent dun sa mga binasa natin. Walang sinasabing away lupa. Pinasok ko na nga yung Pinasok ko na nga yung usapin ng pwedeng ito ay mga members ng CPP-NPA, 'di ba? Kung marunong at maalam sa bundok, there's a big possibility na sila nga ay taga mga mga members ng CPP. 'Di ba? I don't know if you're gonna agree with me on that, pero pwede naman natin ma-include yun sa isang anggulo. So, ano yung para sa inyo ang nearest? Na pwede nyo sabihin, nga, no? Ito ba ay away lupa? Ito ba ay dahil sa away pamilya? Ito ba ay dahil sa issue na hindi matanggap yung lalaki ng anak ng babae? Ito ba ay pwedeng possible na dahil kinasuhan nung ina ang kanyang anak ng carnapping at saka parang that's just worse, no? Ipapatay mo yung nanay mo dahil lang kinasuhan ka. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin, of course, yung inyong opinion regarding dito sa ating topic for tonight. I'll see you in the next video. Bye guys!